Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan lang po natin itong si Raul Manuel ng Kabataan Party List, miyembro po ng Makabayan Black. So, dito pinupuna kasi nila rito yung budget po ni BP Sara para sa 2025. So ano to ng budget deliberation. So merong ano rito, merong merong nire-raise dito si Raul Manuel na bakit daw kumbaga isa to sa mga pinondohan ng DepEd nung mga panahon na si BP Sara pa yung nakapwesto bilang sekretary ng DepEd. So meron siyang mga nire-raise dito na nakakatawa na kumbaga sa lahat ng mga mambabatas na tumitingin sa budget ng Office of the Vice President, pero tanging mga aktivista o sabihin natin yung mga malalapit sa NPA yung kumi-question dito sa ginawa ni BP Sara at sa DepEd. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga pinagsasabi ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List na never pong kinundi na yung pag-recruit ng mga NPA ng mga kabataan at dinadala sa bundok para maging NPA warrior. So siya po yung nagsabi na yung mga batang sumasanib daw po o sumasali sa NPA, choices po nila. Choice daw po ng mga estudyanteng maging NPA. So, hindi naman daw yun dapat pigilan dahil ginusto yun ng mga kabataan natin. So, panoorin po natin itong video to. And Madam Chair, we have copies of those documents. Ang DepEd use of confidential funds in partnership with the 1st Infantry Division of Zamboanga del Sur. So, mainit na mainit pa rin po sa kanila yung confidential funds po ni BP Sara. So, tuloy natin. Infantry Division of Isabela, 7th Infantry Division of Nueva Ecija, 9th Infantry Division of Camarines Sur. At ang mga activities nila, Madam Chair, ay mga youth leadership summits, yun po yung tawag nila doon, at mga information education campaigns. Now, can we... So, yun, kini-question niya yung programa ng DepEd tungkol sa kabataan, youth organization, yung pagbibigay ng mga awareness. So, kini-question nitong aktivistang representative na anak ng akbayan yung ginawang programa ng DepEd. So, ano itong mga programa itong kini-question niya? Present yung slide, Madam Chair. May pinipare po tayo as a sample sa ano yung mga pinapamahagi ng mga pamphlets sa ganitong mga di umano'y Youth Leadership Summit tsaka Information Education Campaign. Ayun, Madam Chair, ang sabi po dyan, kapag nagsuot ka lang ng flag na may nakasulat na Serve the People, di ba, Madam Chair, napakagandang pakinggan, pero para po sa DepEd, Madam Chair, ang mga nagsusuot daw ng ganon dapat i-report sa DepEd. At bahagi po ng... Anong masama kung yung mga nagsusuot ng mga uniformeng may logo na ginagamit ng NPA, isusumbong mo sa DepEd, isusumbong mo sa mga teacher mo para i-report ng mga teacher mo na may gumagalang mga tao na may suot na may logo ng NPA. Anong masama doon na pinipigilan or gumagawa sila ng awareness na kapag meron silang nakitang mga individual na naka-uniforme na may logo or sabihin natin mga taong nakasuot ng damit na may logo ng NPA, ano ang masama doon kung isusumbong nila sa teacher nila o sa DepEd na posible ito ay mga nag-recruit na mga kabataan na gawing NPA dadalhin sa bundok. Yung iba dyan pinagsasamantalahan pa. Maliban na isumbong isumbong sa mga DepEd yung ginagawa ng mga tao na yon. Pero siyempre, kay Raul Manuel, masama yun. Kasi natatapakan yung karapatan ng mga NPA. Di ba?
natatapakan yung kagustuhan ng mga kabataang minor de edad na maging NPA. Kumbaga nahahadlangan yung plano ng NPA na magkumuha sila ng mga bagong miyembro ng NPA. So ayaw yun ni Raon Manuel. Kasi dapat hayaan lang daw na gumala ng gumala yung mga taong may damit na may logo ng NPA. Hayaan lang silang kumilos ng kumilos. Ang dapat pigilan yung mga kapulisan, sundalo na pumasok sa mga eskwelahan. Yun ang dapat hindi pwedeng pumasok, di ba, sa UP? Galit na galit sila kapag yung may mga personnel ng AFP, ng PNP, napapasok sa loob ng UP campus, ayaw nila. Pero pag ang papasok doon, mga NPA, mga kapanalig na NPA, okay lang yun. Kasi, kumbaga pag pinigilan yun, nahadlangan yung karapatan daw ng mga NPA recruiter na yon. Pero pag ang pulis ang pumilit pumasok doon, hinahadlangan doon yung academic freedom ng mga estudyante. Ganyan po ang mga makakaliwang aktivistang kongresista po natin na ayaw nila na yung mga kabataan natin ay maging law-abiding citizen. Ang gusto nila mag-aklas, labanan ng gobyerno. Paggamit nila ng confidential fund ay pagpapakalat ng ganitong napaka-malicious na kaisipan, Madam Chair. And given that we already have a Supreme... Paano naging malisyoso yung pagbibigay ng mga ganyang pamphlet sa mga kabataan natin? Tanungin mo yung mga magulang ng mga kabataan nakakatanggap ng ganyang pamphlet kung yan ba masama sa kabataan, sa mga anak nila. Hindi yung kayo yung magsasabing masama. Sa bagay, kayo makakapanalig ng NPA kasi nga never nyo namang kinundila, di ba? So sa inyo, masama yung ganyang pamphlet kasi hindi kayo nakakuha ng suporta. Kumbaga dito, na-expose yung mga pinaggagawa ninyo. Yan yung ayaw na ayaw ng mga magulang. Kaya yung mga magulang ng mga kabataan na nakakuha ng ganyang pamphlet, natutuwa dahil yung anak nila nagiging aware na kapag sumama diyan sa mga recruiter ng NPA, dadalhin sila sa bundok at pwede pa silang pagsamantalahan. At ang pinaka-worst doon, mamatay sila kasi gagawin silang NPA fighters at makikipagbakbakan sila sa mga kapulisan, sa kasundaluhan natin. So, nakakatakot. Pinapakita dyan yung nakakatakot na pwedeng mangyari sa mga kabataan natin. Kapag sila na-brainwash or nahikayat nitong mga taga-NPA na to. Court ruling na nagsasabing nakakapahamak sa buhay ng ating mga bata, mga kabataan, ang ganitong mga tipo ng propaganda, Madam Chair, it seems na para pala sa propaganda pala yan ng gobyerno para laban sa mga NPA. So masama pala yan, sabi niya, base daw sa Supreme Court, masama daw pala yung pamimigay ng mga ganyang pamphlet kasi napapahamak daw yung mga kabataan. Mapapahamak ba yung kabataan kapag sila hindi sumali sa NPA? O mas mapapahamak sila kapag sila na-recruit ng NPA at dinala sa bundok? Marami na nagbalik loob na kabataan na sinasabi nga nilang hinalay yung mga kasamahan nila, kahit sila napagsamantalahan, yung iba ay nakakahon ng umuuwi. Di ba? Yung pala yung ibig sabihin pala nun, sumasama yung gobyerno kasi nakipagbakbakan to mga to eh. So ano bang alam ng gobyerno sa mga kapulisan natin, sa kasundaluhan natin, na yung mga nakakasagupa pala nila, mga kabataang nirecruit na pala ng NPA. So ang dating pala, sabi ng Supreme Court, base kay Raul Manuel, napapahamak daw yung mga kabataan nakakatanggap ng ganitong pamphlet. Kakaiba ang utak nitong taong to. Accomplishment ang pagpapahamak ng buhay ng mga estudyante at ng mga teacher. In fact, under the now resigned Deputy Secretary, they violated their own order, Madam Chair. They have a department order number 3. Kung na-violate nila yung sinasabi mong order na yan, bakit di mo sampahan ng kaso? Mambabatas ka, di ba? Ibig sabihin, may karapatan ka magsampa ng kaso. Magikayat ka na magsampa ng kaso para magkaalamanan kung totoo yung sinasabi mong yan. Hindi yung puro kukuda-kuda ka dyan. Tingnan nyo, niwala ng kongresistang dyan, di ba? Na sumasaway dito kay Raon Manuel kung totoo ba na itong mga pinagsasabi niya ay tama lang.
Dapat nga di isa man lang kongresista, wala man lang nagtanggol diyan na kahit yung yung sabihin natin itong sponsor ni VP Sara, kasi sa mga kongresista kapag budget deliberation, may isang kongresistang ina-assign diyan para maging sponsor. Pero nung time na dinidiscuss yan, yung sponsor niya, hindi man lang nagsasalita para sawayin na, oy Manuel, mali yata yung pinagsasabi mo. Hindi ginawa yung pamphlet na yan para ipahamak yung mga kabataan, kundi ginawa yung pamphlet na yan para iligtas sa mga mapanlinlang na NPA na kagaya ng mga sinusuportahan mo. 32 series of 2019, ang sabi doon, Madam Chair, ay bawal, and I quote, schools shall not be utilized for military purposes. This includes the conduct of anti-insurgency information activities or such other related uses that may endanger the lives of learners and school personnel. So, Madam Chair, lumala yung education crisis, pero 30 seconds. yun pa ang naging paggamit ng DepEd confidential funds. Lumala daw yung educational chubachenes nito ni Raul Manuel. Tanungin mo yung mga magulang kung napasama ba yung mga anak nila na hindi sumali sa NPA. Tanungin mo yung mga sumali sa NPA na nagbalik loob kung saan mas gumanda ang buhay nila. Nung sila ba ay sumali sa NPA o nung nag-aaral pa sila? Di ba? Yun ang tanungin mo. Ngayon, kung sinasabi mong may na-violate dyan na order ang Office of the Vice President o si VP Sara dahil siya yung DepEd Secretary, pailan yun ng kaso. Hindi yung magdadakdak ka dyan at sasabihin mo na napasama yung kabataan dahil hindi sumali sa NPA dahil nakatanggap ng gandong pamphlet. Di ba? So, ito ang tanong lang po sa inyo, sa mga nakakapanood po nito, mga magulang. Sa inyo po ba, masama po ba yung ganyang pamphlet na ibinibigay ng gobyerno natin para yung mga anak natin hindi maloko ng CPP, NPA, para hindi sila ma-recruit, hindi sila madala sa bundok? Tama po ba itong ginagawa ng DepEd o mali? So, kayo na pong bahala sumagot. So, comment down below na lang po kung ano po sa palagay ninyo, yung mga pinagsasabi ni Raul Manuel, ito ba ay nakakasama ba sa kabataan o mas napapabuti yung kabataan na nakatanggap nitong pamphlet na to. So, antayin ko po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.